Umagang sumabog sa gulpo ng Lingayen. Libo-libong sundalo ang sabay-sabay na sumampa sa buhangin ng Pangasinan at nagsimula ang pagbalik sa puso ng Luzon. Sa pagdampi ng unang liwanag, ang gulpo ay lumitaw na parang mahabang palanggana ng asul na tubig na may baybaying hindi nagmamadali. Malapad, banayad ang kurba at may mga bayang tila nakalinya sa gilid ng isang mahabang daan, pabalik sa gitna ng kapatagan. Sa mga gabing nauna, pinag-aralan ang tahimik na galaw ng alon at ang lalim ng tubig sa magkakaibang bahagi ng dalampasigan. Sa araw na ito, ang kapirasong heograpiyang ito ang lawak, ang banayad na pagkakahilig ng buhangin, at ang diretsong koneksyon nito sa mga kalsada ng Central Luzon, ang naging dahilan kung bakit tinawag itong pinto ng kapuluan. Sa likod ng kurbang iyon ay ang mga bayan at ilog na nagtutulay patungong kapatagan, agno at mga sanga nito, mga tulay na maaaring ayusin o agawin, at mga sangang daan na kapag nasiguro, magbubukas ng mabilis na landas papuntang Pampanga, Bulacan, at sa wakas, sa kabisera. Sa malayo, ang linya ng mga barko ay umabot sa abot tanaw. Ang ilan ay mababa ang katawan at puno ng bangka para sa pagbaba. Ang ilan ay matataas at mabibigat, dala ang mga makina ng pagkukumpuni at mga kran. At ang iba ay parang gumagalaw na pader ng bakal, nakatutok ang malalaking baril sa pampang. Sa loob ng 3 araw, bago ang mismong pagsampa, gumapang sa gulpo ang mga maliit ngunit matapang na barko na ang tanging tungkulin ay maglinis ng daan, mga minesweeper na tila walis na bakal sa ibabaw ng dagat. Sa bawat arko ng kanilang kable at tunog ng sonar, hinahanap nila ang mga minang nakasiksik sa ilalim, mga bitag na hindi nakikita ng mata, ngunit kayang kumitil ng barko sa isang saglit. Kapag may nahanap, nilalagyan ito ng palatandaan o pinapasabog upang alisin sa mapa. Sa tabi nila, nakabantay ang mga escort na handang humarang sa anumang papalapit na banta, mga bangkang mabilis, mga submarinong mababa ang silweta, o mga eroplanong dumarating na parang mga munting pakpak sa taas ng ulap. Sa itaas, may bantaring parating sa mulati-mula pa, mga paglusob mula sa ere na paulit-ulit na sumusubok wasakin ang ritmo ng armada. Kapag may araw na mas malinaw ang himpapawid, may lilitaw na mga eroplano at susubok punitin ang tahimik na hanay ng mga barko. Kapag may araw na kulob at mabigat ang ulap, may mga pag-ataking bigla na parang hinabi mula sa anino. Sa bawat gulong ng banta, tumutugon ang depensa sa ere at dagat, ang mga nakapirming ronda sa itaas, ang mga putok ng baril sa deck, at ang maingat na paggalaw ng barko para umiwas at manatiling nasa takdang linya. Hindi aatras ang schedule. Uulitin ang siklo hanggang masabi ng mga tagapaglinis ng dagat na sapat na ang puwang hindi perpekto, ngunit sapat para sa takdang araw. Sa loob ng mga barkong panglupa, umiikot ang orasan na nakaayon sa iisang titik ng baybayin. Ang mga landing craft ay nakaayos. May naka-duty na magtutulak at magpapaatras. May nakaabang na magbubukas ng rampa at may magsisigaw ng malinaw na direksyon kapag lumapat na ang bakal sa buhangin. Ang mga batalyon ay may takdang beach sections. May kulay at code ang bawat parte at may tukoy na unang layunin sa loob ng ilang oras. Sa mapa, ang unang araw ay hinati sa maliliit na kahon ng oras. Anong sandali dapat nakalampas na sa waterline? Anong sandali dapat na siguro ang beach exit? At anong sandali dapat nakapila na ang mga truck na may dalang bala at tubig? Kung titingnan ang kabuuan mula sa itaas, mukha itong masalimuot na koreografiya. Ngunit sa lupa, sisikapin itong gawing payak na sunod-sunod na hakbang. Baba, layo sa rampa, maghanap ng cover, at salubungin ang susunod na utos. Sa mismong umaga, nagsimulang gumalaw ang mahabang hanay.
Ang maliliit na bangka ay kumawala mula sa sinapupunan ng malalaki, bumaba sa tubig, umikot para pumila ng pantay, at pumuwesto ayon sa itinakdang sektor. Ang dagat ay kumikintab, ngunit may alon na magpapahinga at muling hahampas. Ang bawat hampas ay sinusukat ng mga veteranong timonel na alam kung kailan ilalalim ang propeller at kailan ilalagay sa eksaktong anggulo ang bangka para hindi papasok sa gilid ng isa pa. Sa likod ng linyang ito, ang malalaking barko ay nagpatuloy sa pagpapaulan ng putok. Sa pampang hindi tuloy-tuloy na dambuhalang putok, kundi mga sinadyang bugso na may kasama atensyong nakatutok sa mga posisyong kilala bilang pillbox, mortar pit, o maliit na piraso ng kalsadang pwedeng pagmulan ng putok. Kapag umangat ang usok at lumuwag ang ingay, bababa ang mga bangka at ang mundo ay iikot mula sa kaharian ng tubig patungo sa kaharian ng buhangin. Ang unang mga paa sa buhangin ay nag-iiwan ng mga linya na madaling mabura ng alon, ngunit mahirap burahin sa alaala. Sa ilang sektor, mahina ang pagtutol, may iilan na putok mula sa malayo, may ilang granadang nagpapagunita na hindi ito bakanteng dalampasigan. Sa iba, mas matigas ang tugon, may nakatagong baril sa likod ng buhangin, may mga sandaling kailangan munang huminto at tawagin ang maalab na kamay ng dagat ang support na magpapatahimik sa pinanggagalingan ng putok. Sa ganitong halinhinan, unti-unting lumayo sa gilid ng tubig ang unang alon. Ang mga beach master ay dumating na may megaphone at bandila, may hawak na simpleng salita na mag-aayos ng tila likas na kaguluhan. Kaliwa, itama, exit diyan, huwag harang sa rampa. Ang shore party ay naglagay ng palatandaan, mga lubid na tatakbong paakyat mula sa watermark, mga piraso ng kahoy na magsasabing daan ng truck, at mga karatulang nagsusuyo sa lahat na sundin ang daloy. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mong patuloy na makapanood ng mga kwento tungkol sa kung paano lumaban ang Pilipinas at nakamit ang kalayaan, mag-subscribe ka sa channel at i-like at i-hype mo rin ang video para mas makarating ito sa mas maraming taong tulad mo. Sige, tuloy na tayo sa kwento. Sa pagitan ng hilaga at tutimog na pakpak, nahati ang gawain upang hindi magkahugos sa iisang daan ang libu-libong paa at gulong. Sa hilagang bahagi, itinakda ang unang 24 na oras para agawin ang mga sangang daan na kumukonekta sa mga bayang nakasilong sa gilid ng golpo. Ang layunin ay payak, ngunit kritikal. Kontrolin ang puntong pinagkikitahan ng mga kalsada upang kung may pagtatangka ang depensa na lumapit mula sa kabundukan o kaparangan, mabubulaga ito ng barikada at handang sagot. Sa timog na bahagi, ang tungkulin ay maigting ngunit tuwiran. Hawakan ang mga tulay at pier sites na pwedeng gawing tulay ng supply at tabasin ang mga natitirang pillbox na naglalaway sa madaling target gaya ng causeways at beach exits. Ang koordinasyon sa pagitan ng dalawang pakpak ay hindi silan ito ay obligasyon. Sa tuwing may natuklasang kalsadang mas maikli o tulay na kayang tawiran, kailangang ipaalam sa kabila. Kung may banta sa iisang gilid, ang kabila ay kailangang sumubaybay sa tugtog upang hindi mabitawan ang ritmo. Sa unang 12 oras, ang tanawin ay nagbago mula sa simpleng buhangin tungo sa isang tulay na gawa sa tao at bakal. Dumating ang mga inhinyero at seabees na parang mga manggagawang sanay sa bagyo. Naglatag ng pontoon causeways, nagpatong ng mga piyesang bakal na magsisilbing daang pantawid ng mga truck, at nagbulldozer ng mga exit sa buhangin upang hindi maging bitag ang gilid ng tubig. Ang ilan ay naglagay ng mga marker para sa lalim at lambot ng lupa. Ang iba ay naggrada ng paahon upang kayanin ng tangke ang malamlam na buhangin. Sa gilid, may nakaabang na truck ng tubig, may nakapilang kahon ng bala, at may mga grupong medikal na naglatag ng mga lona at tent para sa paunang lunas.
Alin ang una? Bala, tubig, at medical supply. Kapag malinaw ang tatlo, sumunod ang krudo at mga piyesa ng makina. Para hindi maging trapiko ang buhangin, may itinalagang traffic control points, pwesto ng whistle at bandila na magsasabi kung sino ang liliko at sino ang uunahin. Sa pagdaan ng oras, ang baybayin ay kumilos na parang pabrika na sinukat sa minuto. Kung babaling sa dagat, maririnig pa rin ang himig ng mas malalaking barko na dinidiktahan ang ritmo ng putok. Kapag may natukoy na pinanggagalingan ng mortar o baril na patuloy na gumagambala sa beach exit, tatawagin ang putok mula sa dagat o himpapawid. Sa ere, may nakapirming payong ng mga eroplanong handang umangkop sa hiling ng lupa. Kung kailangan ng mabilis na pagsupil sa isang gusali o kumpol ng punong nagtatago ng putok, magpapakawala ng bugso ang himpapawid. Kung malayo at matigas ang pinanggagalingan, babalik sa dagat ang tingin at uugong ang malayong putok na may kalakip na mga salitang on target mula sa mga tagamasid sa itaas. Ang tatlong mundo, dagat, ere, at lupa ay sabay na nagsigawa ng iisang layunin, mapanatiling kayang huminga ang beachhead at maitawid ang bigat papasok sa loob. Sa gilid ng entabladong ito, ang mga gerilya at komunidad ay nagbigay ng lakas na hindi nasusukat sa toneladang supply, kundi sa oras na natipid at panganib na naiwasan. Sa mga baryong malapit sa dalampasigan, may gabay na nagpakita kung aling kalsada ang pwedeng tawirin sa kabila ng ilog, aling daan ang may sira sa tulay, at aling likuan ang maaaring maging bulsa ng ambus. Ang mga palatandaan ay payak. Isang kawayan na nakatirik sa gilid ng pampang, isang tela na nakapulupot sa puno, o isang piraso ng kahoy na may guhit. Hindi ito ang grandeng mapa, ngunit sapat para iwasan ang maling liko na magpapagugol ng oras. Sa humanitaryan na gawain, ang mga lokal na grupo ay nagturo ng koleksyon points para sa mga sibilyan at sugatan mga lugar na may lilim, may tubig at malayo sa linya ng putok. Ang ganitong tulay sa pagitan ng sundalo at komunidad ay nagbawas sa sigalot at nagdagdag sa bilis. Ang depensa naman na humaharap sa pagsampa ay bihasang nagbasa ng mga aral sa nakaraan. Ang layunin ay hindi na ubusin ang puwersa sa buhangin, kundi iligtas ang lakas para sa mas matagal na laban sa loob. Sa halip na buong-buong salubungin ang mga alon sa dalampasigan, pinili ang estratehiyang umatras at maglatag ng mga hadlang. Pagsabog sa ilang tulay upang pahabain ang ruta, paglalagay ng mina sa mga sangangdaan para pilitin ang mga sasakyan sa isang masikip na kalsada, at pagposisyon ng rear guard sa mga lugar na may likas na cover, kagaya ng linya ng puno o gulod na may damo. Sa teorya, ito ang trade space, save force. Ipagpalagay mong mawawala ang dalampasigan, ngunit titiyakin mong mababagal ang pagpasok sa kapatagan at magkakaroon ng oras para buuin ang mas malalim na depensa. Sa praktika, gumana ito sa ilang bahagi. Subalit sa iba, nabasag ito ng sabayang tulak mula sa magkabilang pakpak at ng mabibilis na grupo na marunong umiwas kapag may bitag at pumukpok kapag may butas. Nang sumapit ang mga oras para sa unang malalaking hakbang papasok, nagharap ang mga unit sa hamon ng mga tulay at ilog. Ang agno at mga sanga nito ay hindi laging malalim, ngunit hindi rin laging mababaw. Sa ilang araw ng tag-init, may mga pwesto na maaaring tawiran, ngunit sa panahon ng pag-ulan, kailangan ng tulay. Ang mga inhinyero ay nagdala ng mga piyesang bakal at troso para magtayo ng pansamantalang tulay na maaaring pagsaluhan ng tangke at truck. Kapag natukoy ang mababaw na tawiran, lalagyan ito ng marka, tatapatan ng mga gabay, at bubuhusan ng graba kung kailangan. Sa linya ng riles at kalsada, ang mga sangahan ay sinuyod at inayos. Kung may depo na pwedeng gawing imbakan, papasukin ito at lilinisin.
Sa pagkakampay ng mga watawat ng traffic control, umandar ang refuel and go doctrine sa gilid ng kalsada. Titigil ang truck sandali, sasalok ng krudo at tubig, at tutuloy upang hindi magsiksikan sa iisang lugar ang 12-12 ng sasakyan. Habang lumalalim ang araw, lumilitaw ang tinatawag na flying columns, maliliit ngunit mabilis na unit na may malinaw na tungkulin. Unahan ang pagbuo ng depensa ng kalaban sa mga susing sangang daan. Sa ganitong paraan, ang bawat oras ay nagiging puhunan. Kapag naunahan ang isang junction, mapuputol ang posibilidad na makaporma ang kalaban ng linya na may silbi. Sa ganito ring oras, nag-iipon ng mapa at balita ang mga naghahanda sa posibleng urban fight, ang estado ng mga tulay sa mga bayan, ang mga posibleng alternatibo kung pasabugin ang kable, at ang lagay ng mga kanal at sapa na maaaring maging bitag. May koordinasyon din sa puwersang ipapasok mula sa timog kanluran sa mga susunod na araw, upang ang pagkilos ay hindi lang tuwid na linya pa Maynila, kundi isang sipit na pagsasara sa kabisera mula sa iba't ibang direksyon. Sa ibabaw ng lahat, tumatakbo ang payong ng ere. Hindi iisa ang tibok nito. May ronda para pigilan ang biglaang paglusob ng kaaway. May strike missions kapag may natukoy na pinanggagalingan ng putok sa loob. At may mga mata sa ere na siya ring tumutuwid ng putok mula sa dagat. Kapag may shotgun na pilit bumubuhay ng tunog, isinasalin ang mga koordinado mula sa tagamasid patungo sa barko at hinihintay ang kumpirmasyon na tahimik na ang pinanggagalingan. Ang payong na ito ay hindi perpektong walang butas, ngunit sapat upang pigilan ang pagkakaroon ng malalaking sugat sa beachhead habang pinuputol ang maliliit na tusok sa loob. Sa bawat ibugso, lumiliit ang bilang ng pinanggagalingan ng panggugulo at lumalawak ang kaharian kung saan pwedeng gumulong ang supply. Sa kabaligtaran, ang katahimikan ng ilang tungkulin ay hindi nababawasan ang halaga. Ang mga medics ay naglatag ng maikling kadena ng pag-ahon mula sa beach aid stations kung saan unang tinatali ang sugat at pinapainom ng tubig patungo sa mga LST na may nakahandang pwesto para sa mas seryosong lunas, at sa huli, sa mga barkong ospital na parang lumulutang na klinika sa tabi ng dagat. Sa dulo ng bawat balangkas, ang layunin ay isa: hindi magtagal sa beach ang isang sugatan. Ilipat siya sa mas ligtas na lugar. Sa signal, ang mga radyo at field phone ay inayos sa mga frequency na hindi magbabanggaan, at kung masyadong maingay ang ether, may tagadala ng mensahe na nakahandang tumakbo sa kalsada na may papel at malinaw na tala. Sa quartermaster, ang matematika ng tonelada bawat araw ay naging pulso ng beachhead. Ilang daang tonelada ng bala, tubig, pagkain, krudo, piyesa ng makina, at mga kagamitan ang kailangang ibaba at iakyat bago lumubog ang araw. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi nalilimutan ang halaga ng buhay. Sa unang 72 oras, may bilang ng sugatan at nasawi na nakalista sa tahimik na papel. Sa dagat, may mga barkong napuruhan bago pa man ang mismong pagsampa. Ang ilan ay nasabuyan ng apoy mula sa ere. Ang ilan ay tinamaan ng pirasong bakal na galing sa malayong putok. Sa lupa, ang pangunahing sanhi ay malinaw. Artillery na mapanlinlang ang distansya, minang nagkukubli sa sangang daan, at sniper na marunong pumili ng sandali. Kung bakit tinawag na mahal ang unang araw ay hindi lihim, ngunit kung bakit tinawag ding sulit ay dahil sa kapalit, ang bukas na pinto sa Luzon na hindi na muling maisasara. Kung tatanungin kung bakit dito at hindi sa ibang baybayin, babalik ang sagot sa heograpiya at aral ng nakaraan. Ang gulpo ay may mahabang pasilyo ng buhangin na kayang saluhin ang maraming alon. Ang likod nito ay may kapatagang may mga kalsadang diretsyo patungong gitna. At ang pangalang Lingayen ay nakakabit sa isang aralin
mula 4 na taon na ang nakalilipas nang ginamit ito ng kalaban para sa kabaligtarang direksyon. Sa pagpili sa parehong pinto, may mensahe ring ipinadala. Kung saan pumasok noon ang banyagang lakas, doon din ngayon dadaan ang pagbalik. Sa pulso ng bansa, may bigat ang ganitong simbolo, hindi lamang ito taktika, kundi paghipo sa alaala ng arkipelago. Habang umaabot ang unang linggo, ramdam ng mga bayan sa gilid ng kapatagan ang halo ng kaba at ginhawa. May mga pamilyang umalis muna sa gilid ng kalsada upang umiwas sa linya ng sasakyan. May mga batang itinawid sa mas malayo at tahimik na bakuran, at may mga matatandang ipinuwesto sa mga bahay na may mas makapal na sahig. Kasabay nito, may mga grupo ng volunteers at lokal na leader na naglapag ng tubig at pagkain sa mga collection points, nagbukas ng maliit na ruta para sa komunikasyon, at nagbantay sa mga bahay na iniwan sa maghapon. Ang pagdating ng supply sa beachhead ay hindi lang para sa sundalo. Unti-unti nitong binuksan ang daloy ng bigas, gamot, at balita para sa mga sibilyan. Sa ganoong daloy, ang komunidad ay hindi lamang tagapanood, kundi kasama sa pag-angat ng araw. Kung ilalantad ang larawan sa mas malayo, makikitang ang umagang sumabog sa Lingayen ay naging tunog na umalingaw-ngaw sa buong Luzon. Ang dalampasigan ay naging pintuan. Ang mga tulay at kalsada ay naging hallway. At ang kabisera ay naging silid na muli, timuling pinangarap buksan. Sa bawat kilometro na nadaragdag, napuputol ang mga ugnay ng depensa sa gitna at napapasok ang mga puwang na dati ay laging may bantay. Hindi ito nangyari sa isang bugso lamang. Nangyari ito sa sunod-sunod na pasok, udyok ng mekanismong binuo sa baybayin, supply na tuloy-tuloy, komunikasyong malinaw, at lakas sa ere at dagat na laging handang magbigay ng sapat na sagot. Sa huli, lumilinaw ang aral na idinidikta ng umagang iyon sa sinumang nakikinig, bata man o nakatatanda. Ang pagsampa ay hindi lamang tungkol sa lakas ng braso o tibay ng bakal. Ito ay tungkol din sa sipat ng lupa, sukat ng alon, at galaw ng oras. Kapag ang tatlong puwersa, dagat, ere, at lupa ay sabay-sabay na naghandog ng tulong sa isa't isa, lumiliit ang alanganin at lumalaki ang tiwala. Ang beachhead ay hindi na lamang buhangin. Ito ay nagiging daan. At ang daan, kapag patungo sa puso ng Luzon, ay nagiging pangako-pangako na may araw na muling magbubukas ang kabisera sa liwanag. Sa pagkakatapos ng unang malalaking hakbang, may sandaling tumahimik ang baybayin. Hindi ganap na katahimikan, ngunit pahinga mula sa pinakamalalakas na tunog. Sa himpapawid, ang payong ay umiikot na parang bantay na alam ang oras na magiging abala muli. Sa dagat, ang mga malaki at maliit na barko ay nakapwesto, handang tumanggap ng bagong utos. Sa lupa, ang mga beach exit ay tila mga ugat na kumalat sa buhangin at kumuha ng lakas para ipadala sa loob. Sa ganitong tagpo, ang umagang sumabog ay naging hapon na may malinaw na kuwadro. Ang unang pinto ay nabuksan at ang mga hakbang ay nakatahak na. Sa sumunod na mga oras, naging larawan ng pasensya at tiyaga ang dalampasigan. Ang mga sundalo sa unahan ay nagmarka ng malinaw na linya kung hanggang saan ligtas ang galaw at kung saan dapat huminto habang may inaasikaso sa unahan. Ang mga inhinyero ay nagpatuloy sa tahimik na himala. Mula sa buhangin na malambot, gumuhit sila ng mga daan na kayang pasanin ang bigat ng tangke at truck. Kung saan may hukay, nilagyan nila ng troso at graba. Kung saan may ilog na payapang umaagos, naglatag sila ng pansamantalang tulay na may bakal at lubid. Sa ganitong pag-aayos, ang beachhead ay unti-unting naging pintuan na may hagdan at pasilyo, hindi na basta pampang lang na nilalambingan ng alon. Habang umuusad ang lohistika, nanatili ang payong sa ere.
May nakapirming ronda na umiikot sa taas at may on-call na lipad kapag may biglang putok sa isang dulo ng linya. Kapag natukoy ang pinanggagalingan ng abala, may tagamasid sa himpapawid na magbibigay ng tumpak na lugar. Mula sa dagat, may kasunod na putok na parang malayong kulog. Mula sa ere, may mabilis na bagsak ng bomba o paglusob na may linya ng usok. Sa bawat sagot, hindi sakdal ang katahimikan, ngunit nababawasan ang panganib para sa mga sundalong naglalatag ng lubid at nagbabaon ng poste sa beach exit. Sa isang gilid, ang unang pangkat ng mga truck ay pumila na parang mahabang uod. Ang unang hanay ay may bala at tubig. Kasunod ang pagkain at gamot. Kasunod pa ang piyesa ng makina at mga kagamitan sa pagsasaayos. Mula sa beach, may nag-aabot ng listahan at sa dulo ng pila, may nagtatatak ng oras kung kailan dumating at umalis. Ang pakay ay simple, huwag patigilin ang agos. Kapag tumigil ang agos, babagal ang buong loob. Kapag tuloy-tuloy, kahit dahan-dahan, may sigurado at matatag na lakas sa harapan. Mula sa mga baryo, sumulpot ang mga gabay na marunong sa lukab at liku-liko ng kalsada. Ipinakita nila kung saang sangandaan may hukay, kung saang tulay kailangang magdahan-dahan, at kung saang ilog pwedeng tawiran sa mababang bahagi. Sa ilang pampang, may kawayan na itinirik bilang palatandaan. Sa ilang sulok, may telang nakapilipit sa sanga. Mga simpleng bagay, ngunit kapag sinunod, nakakatipid ng oras at nababawasan ang panganib. May mga kalalakihan at kababaihan na naghatid ng tubig sa mga collection points, naglagay ng banig para sa mga sugatan, at nagbukas ng bakuran para sa pansamantalang pahinga. Hindi ito bida sa balita, ngunit ito ang tulay kung bakit hindi sumasabog ang pagod sa unang linggo. Sa mga dulo ng beachhead, nagkita ang dalawang pakpak ng paglusob at nag-ugnayan araw-araw. Kapag may natuklasang tulay sa hilaga na kayang daanan ng mga mabibigat na sasakyan, ipinaalam ito sa timog. Kapag may kalsadang gumuho sa timog dahil sa dinamit, may ruta na ibinibigay mula sa hilaga bilang saliw. Ang huwag maghiwa-hiwalay ng balita ang naging ugali. Sa ilang pagkakataon, ang isang pangkat sa kaliwa ay nagpaalam na huwag muna tumulak ang kabila dahil may namataang bitag sa gitnang linya na pwedeng humila ng atensyon. Sa ganitong tugma, ang pagkilos ay hindi naging kompetisyon kundi pagtatagpo. Mula sa panig ng depensa, malinaw ang balak, iwasang mamatay sa buhangin at ipunin ang lakas sa loob. Bago pa man sumuko ang ilang posisyon sa baybayin, may mga linya na sa tabing ilog at gulod. May mga tulay na handang pasabugin kapag malapit na ang mga tangke. May mga kanal na hinukay para pilitin ang mga truck sa iisang kalsada. At may mga minang itinanim sa sangandaan. Sa unang tingin, parang kabagalan lang ang epekto. Ngunit sa isang takdang oras, ang kabagalan na iyon ang posibleng magbigay ng 2 oras na dagdag para makapwesto ang depensa sa loob. Sa ilang lugar, gumana ang balak. Sa iba, naunahan ito ng mabilis na pangkat na tumakbo lampas sa bitag at kumuyom sa sangang daan. Nang umabot ang mga haligi ng paglusob sa mga ilog, nagsimula ang suriin at tawid na gawain. Sa agno at sa mga sanga nito, tiningnan ang lalim, ang agos at ang lambot ng ilalim. May mga sundalong lumusong muna, may tali sa baywang at tumawid pabalik para sukatin ang bilis. Kapag ligtas, inilagay ang karatula. Kapag delikado, tinawag ang inhinyero at naglatag ng ilalakad ang tulay. Sa gilid ng mga tawiran, may bantay na nagtatala kung ilang sasakyan ang dumaan at kung kailangan ng paghinto para hindi mawasak ang pansamantalang konstruksyon. Ang araw ay tila humahaba dahil sa dami ng maliliit na hakbang, ngunit sa dulo, ang maliit na hakbang ang nagtatayo ng malaking tulay. Sa himpapawid, nanatiling nakabukas ang payong. Kapag may kalabang nagtatangkang sumilip mula sa malayo,
May marahang paglapit ng ronda. Hindi kinakailangan ang labis na tunog. Sapat ang presensya upang pigilan ang mas malaking abala. Kapag may pinanggalingang baril na nakatago sa loob, gumagamit ng tagapagmasid mula sa ere o lupa upang itama ang apoy mula sa dagat. Sa ganitong proseso, ang loob ay unti-unting nagiging mapa sa halip na anino. Kung saan nagtagal ang putok kahapon, doon maglalagay ng dagdag na bantay ngayon. Kung saan naging ligtas ang tawiran kahapon, doon dadaan ang mas mabigat na kargada ngayon. Sa ikalawa at ikatlong araw, mas malinaw pa ang anyo ng flying columns. Maliit ang bilang kumpara sa buong linya, ngunit mabilis at may malinaw na layunin. Abutan at hawakan ang mga susi ng sangandaan at tulay bago pa man ito maging bitag. Sa ilang pagkakataon, dumaan sila sa gilid ng mga baryo, nag-iwan ng mensahe sa lokal na lider, at tumuloy agad sa susunod na tornilyo ng kalsada. Sa likuran nila, dumating ang mas mabibigat na unit, dala ang artilleriya at supply. Ang pabugso-bugsong kilusan ay naging punot dulo ng bilis at tiyaga. Hindi matitibag ang huli kung wala ang una. Hindi kikilos ang una kung walang salalayan ng huli. Sa tabi ng mga lansangan, nagpatuloy ang gawaing hindi umaapaw sa balita, ngunit may dalang buhay. Sa beach aid stations, ang mga sugatan ay tinatalian, nilalagyan ng tubig sa labi, at kinakausap ng mahina para hindi sila maguluhan. Kapag kailangan, inililipat sila sa LST na may nakaabang na espasyo para sa lunas. Kapag mas malubha, enkaminado sila sa barkong ospital kung saan ang mga higaan ay nakahanay at ang hangin ay malamig. Sa ganitong kadena, ang sandali sa pagitan ng sugat at lunas ay pinapaiksi. Ang bilin ay malinaw, huwag tumigil sa beach. Maski ang mahina na pag-usad ay pag-angat pa rin kapag tuloy-tuloy. Sa panig ng komunikasyon, pinili ang husay kaysa dami. May mga radyo at field phone na nakatakda sa linaw at disiplina. Kapag nag-ingay ang frequency, may tagadala ng mensahe na handang tumakbo para hindi maantala ang utos. Ang mensahe ay maikli, hindi mahahabang salita, sektor, oras, gawain. Kung may reklamo ang hangin, may papel na magpapatuloy sa trabaho. Sa ganitong paraan, hindi tuluyang nabubura ang linya ng utos kahit may unos sa ere. Sa lohistika, ang matematika ay nagpatuloy na parang pulso. Ilang tonelada ang naibaba ngayong umaga? Ilan ang naitawid bago lumubog ang araw? Kung alanganin ang hapon, alin ang uunahin, bala o tubig? Ang sagot ay laging ibinabagay sa pangangailangan sa unahan. Kapag mas maigting ang putok, una ang bala. Kapag mahaba ang lakad, una ang tubig at krudo. Walang matigas na formula, may matibay na lohika base sa araw at lugar. Sa bawat desisyon, ang beachhead ay humihinga at ang loob ay nakakakuha ng lakas. Sa isang tahimik na sulok, may mga kwento ring lumitaw. Isang matanda sa tabing baryo ang nagsabing ang unang nakita niya sa umagang iyon ay mga bangkang parang nanunukso sa alon. Isang ina ang nagkwento na ang pinakamasarap na tunog sa araw na iyon ay hindi ang putok mula sa dagat, kundi ang sigaw na daan na, ligtas na, mula sa isang sundalong naglapat ng lubid sa putikan. Isang kabataang nagbantay sa poste ang nagsabing ang natutunan niya ay kapag may palatandaan, sundin mo hindi laging totoo ang daang laging ginagamit. Ang mga ganoong salita ay hindi inilagay sa opisyal na talaan, ngunit iyon ang pulse ng komunidad na sumabay sa militar na galaw. Habang lumalawak ang sakop, nagbagong anyo ang pagtutol sa loob. Mas bihira na ang malalaking labanan sa bukas na field. Mas madalas ang tigkala-tigkalang putok mula sa likod ng puno, sa gilid ng tulay, o sa isang bahay na may butas sa dingding. Sa ganitong laban, mahalaga ang mahinahong lapit. Huwag tugon ng sobra kung maliit ang pinanggagalingan. Huwag magmadali kung hindi pa malinaw ang kapalit. Kapag may posisyong matigas,
babalik sa tatlong kamay. Tawagan ang ere kung malapit ang kabarilan, tawagan ang dagat kung malayo at kailangan ng mas mabigat, at hakbangan ng lupa kung may puwang sa gilid. Sa ganoong timpla, ang loob ay hindi tinutulak ng bulag. Ito ay tinitistis ng marahan. Sa pangkalahatang larawan, naging malinaw kung bakit ang pagpili sa gulpo ay hindi lamang pag-alinsunod sa alamat ng nakaraan, kundi matalinong basa sa heograpiya at daan. Ang mga kalsadang lumalabas mula sa baybayin ay diretsyo. Ang kapatagan ay mapayapa sa malaking bahagi, at ang mga tulay ay nasa mga lokasyong kayang bantayan at ayusin. Kapag naigpawan ang unang 50 kilometro, ang natitirang daan ay parang tuwid na palad patungo sa gitna. Ang mga sanga na pumapasok sa iba't ibang probinsya ay nagsilbing palaso na sabay-sabay na lumalapit sa kabisera. Sa ganitong anyo ng mapa, ang bilis ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng tamang pinto. Kung titingnan ang pagkapinsala, hindi ito maliit, ngunit hindi rin winasak ang layunin. May mga barkong tinamaan bago at sa mismong araw ng paglapag. May mga crew na nasugatan at may ilan na hindi na nakabalik. Sa lupa, ang unang 72 oras ay naglista ng mga nasugatan at nasawi karaniwan dahil sa artilyeriya, mina o sniper. Ang mahirap tanggapin ay ang bawat bilang ay may mukha at pangalan. Ngunit ang masakit na ito ay may kabalikat na katarungan sa pakay. Ang pagbubukas ng pinto na magtatapos sa paghiwa ng kabisera sa loob ng mga susunod na linggo. Kung bakit sinasabing mahal, ngunit sulit ang unang araw ay dahil sa bigat ng nabuksang daan. Sa pagsilip sa nakaraan, lumilitaw ang salamin. 4 na taon bago, ginamit din ng kalaban ang parehong gulpo upang pasukin ang kapuluan. Sa ngayon, ang galaw ay pabalik. Dala ang layuning ibalik ang linya ng pamahalaan at bawiin ang puso ng bansa. Ang pagpili sa parehong pinto ay nagdala ng 2 mensahe. Una, na ang heograpiya ay may sariling lohika na hindi nagbabago sa ihip ng politika. Ikalawa, na ang aral ng kasaysayan ay maaaring baliktarin kapag ang lakas dagat, lakas himpapawid at lakas lupa ay magkakapit-bisig. Ang pinto ay pareho, ngunit ang direksyon ay iba. Ito ang larawan ng pagbalik. Habang lumalapit ang linya sa Central Luzon, nag-iba ang timpla ng trabaho. Mas maraming sangandaan, mas maraming ilog, at mas maraming bayan na kailangang lagpasan ng may paggalang. May mga tulay na kayang i-repair sa loob ng maghapon kung may piyesa at makina. May mga tulay na kailangan munang lagyan ng pansamantalang tawiran. Ang mga inhinyero at sibis ay nagpatuloy. Nilatag ang pontoon, pinatibay ang riles at daan sa gilid, at sinigurong may daang rerespeto sa bigat ng tangke. Ang quartermaster ay nagdagdag ng mga punto ng refuel and go. Minsan, kahit sa gilid ng palayan, basta't hindi babara sa agos. Sa mas malalaking bayan, nagkabit ng signal nets at naglatag ng field phones. Kung may sira ang hangin, may paa na magdadala ng balita. Sa araw-araw na pag-usad, may mga munting tagpo na nakaukit sa mga nakakita. May batang nagsabing ang tunog ng malalayong putok ay parang kulog sa hapon, ngunit ang tunog ng mga truck na may dalang tubig ay parang ulan na matagal hinintay. May matandang nagkwento na nang dumaan ang unang kolum sa kanilang baryo. Ang pinakamasayang tanong ay tuloy-tuloy ba ang daan? At ang sagot ay oo, kung magtutulungan tayo sa kalsada. Ang tuloy-tuloy dito ay hindi magilas na himig. Ito ay mahinahong tugtog ng disiplina. Linisin ang gilid, bigyan ng puwang ang sasakyang mabigat, at huwag dumungaw sa bukas na bintana kapag may putok sa kanto. Sa pinagsamang galaw ng ere at dagat, lalong naging malinaw ang halaga ng mata sa itaas. Ang mga tagamasid na lumilipad ay tumutuwid sa putok ng dagat kapag may namataang posisyon sa loob.
Ang mga pilotong naka-assign sa ronda ay pumuputol sa pagtatangkang maglunsad ng biglaang paglusob sa likod. Ang himig ng payong ay hindi hiyaw. Ito ay bantay. Sa tuwing humihinto ang malakas na putok sa isang dulo, may gumagapang na unit sa lupa upang palitan ang barko at eroplano. Magbababa ng mga poste sa gilid ng kalsada, maglalagay ng checkpoint, at magsasara ng butas na pwedeng lagusan ng kabaligtaran. Sa takdang araw, lumitaw ang mas malinaw na landas patungong kabisera. Ang mga flying columns ay tumama sa mga mahalagang sangandaan, at ang mga pangunahing unit ay sumunod na parang tubig na sumasalin sa mas malalim na palanggana. Sa bawat kilometro, may listahang sinusuri, tulay ayos, ilog may tawiran, kalsada pwedeng daanan ng mabigat. Kapag nagbago ang anunsyo, babalik ang lapis at mapa, gagawa ng alternatibo at ililipat ang agos. Kahit sa harap ng sablay, nanatili ang ugali, maikli ang utos, malinaw ang tungkulin at tuloy-tuloy ang daloy. Sa mga bayang dinaanan, may araw ng paglisan at may araw ng pagbalik. May mga bahay na pansamantalang iniwan, may mga palayan na tinahak ng truck, at may mga tindang inilagay muna sa likod ng bahay. Ngunit may kapalit din, mga balde ng tubig, mga sakong bigas, at mga kariton na nagtutulak ng gamit para sa mga nadamay. Ang komunikasyon ay mas naging buhay. May batang nag-antabay sa poste para sabihing sarado ang isang tulay. May sundalong tumawag sa radyo upang iwasan ang isang makipot na kanto at iikot sa mas malawak na daan. Sa pagdaan ng oras, ang takot ay hindi na ganoon kabigat. Ang sistemang masinop ang pumalit sa ligalig. Sa paglubog ng araw sa ikalawa at ikatlong linggo, ang tanawin sa Lingayen ay malayo na sa unang sumabog na umaga. Ang beachhead ay parang maliit na lungsod na may sariling ritmo. May oras para sa dagok, may oras para sa pahinga, at may malinaw na pulso ng supply. Ang mga landing craft ay patuloy sa pagparoot pa rito. Ngunit ngayon, mas maraming umaalis na truck kaysa dumarating. Ang mga taong dati ay nasa gilid lang ng beach ay lumayo na sa loob. Dala ang mga kargadang magpapatibay sa linya. Sa dagat, ang mga barko ay nananatili ngunit may ilan nang lumilipat sa susunod na gawain. Sa himpapawid, nananatiling gising ang payong, ngunit mas may kumpiyansa ang bawat ikot. Maraming taon matapos ang araw na iyon, ang alaala ay hindi na maririnig sa dagundong ng barko o kulog ng baril, kundi sa mga kwento sa tabing dagat, sa mga marker sa plaza, at sa bulong ng matatandang gabay. Sa ilang bayan, may araw ng paggunita kung saan binabanggit ang petsa, pinapakinggan ang pangalan ng mga nasawi, at inaalala ang mga hakbang na nagbukas ng pinto. May mga kwento sa paaralan kung saan ang mapa ng gulpo ay ipinapakita at ang mga batang nakaupo sa sahig ay natututo kung bakit ang baybayin ay hindi lang lugar ng palaro, kundi minsan ay naging pintuan ng pag-asa. Sa maliit na museo, may larawan ng beach na puno ng bangka at sundalo. May lumang lubid, may maliit na piraso ng barkong hindi na bumalik sa dagat. Hindi ito palabas. Ito ay paalala. Sa mas malawak na larawan ng kasaysayan ng Pilipinas, mula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo hanggang kalagitnaan ng ika-20, ang umagang sumabog sa Lingayen ay isa sa mga pahinang tumutugon sa tanong kung paano bumabangon ang isang bansa matapos ang malalim na sugat. Mula sa paghahangad ng kalayaan noong 1896, sa deklarasyon ng 1898, sa masalimuot na taon ng pagbabago, at sa unos ng digmaan, ang baybayin ng Pangasinan ay naging entablado ng isang simpleng ideya. Kapag nabuksan ang tamang pinto at nagsanib ang tatlong lakas, ang loob ng kapuluan ay nagigising. Ang tunog nito sa tainga ng mga nakikinig bata man o nakatatanda ay hindi palakpakan, kundi isang mahinahong pagsang-ayon. Pwedeng bumalik, pwedeng bumawi, pwedeng buuin muli.
Kung may isang aral na nais ipabaon ng araw na iyon, payak lamang ito. Ang tagumpay ay binubuo ng maliliit na tama, tamang pinto, tamang oras, tamang paghahati ng tungkulin. Ang dagat ay nagdala, ang ere ay nagbantay, ang lupa ay sumalo, ang komunidad ay umalalay, ang sundalo ay naglatag, ang inhinyero ay gumawa ng hagdan. Kapag ang lahat ay sabay, kahit hindi sabay ang tunog, nagiging iisa ang layon. At kung ang layon ay ang pagbalik sa puso ng Luzon, ang unang hakbang sa buhangin ay hindi lang marka. Ito ay panimula ng pagbangon. Sa dulo ng mahabang salaysay, bumabalik ang tingin sa umagang iyon sa gulpo. Ang araw ay sumisilip sa pagitan ng ulap at ang tubig ay naglalaro sa paanan ng mga causeway na minsan ay baguhan at ngayon ay alaala. Walang pangangailangan ng malaking wika o talim ng pag-udyok. Sapat na ang payak na linya na naging buod ng lahat ng hakbang, pawis at pag-asa, linyang dapat manatili sa isip ng sino mang nagmamahal sa kasaysayan at sa lakas ng pagkakaisa. Kapag sabay ang lakas dagat, lakas himpapawid, at lakas lupa at ginamit ang tamang pinto ng kapuluan, nagigising ang Luzon sa umagang may pag-asa. At ang daan pabalik sa kabisera ay muling nabubuksan.